Day in my life as a cashier here in Dubai. Hello mga mima! Kamusta naman kayo? Kamusta naman yung mga mema ko dyan na patuloy pa rin lumalaban dito sa abroad? Ano, kinakaya pa ba? Abay, dapat lang dahil ginusto natin mag-abroad. Anyways mga mema, ngayong araw nga ay samahan nyo na naman akong gumayak papasok sa trabaho. Sobrang init na nga dito sa Dubai, kaya naman pati ang tubig na panligo ay pwede na din siyang pangkape. Kaya na naman nga dito sa Dubai ay usong-uso na naman ang mag-imbak ng tubig sa timbaw sa balde. Paano ba naman kasi mga mema, wala pa naman tayo sa kalagitnaan ng summer pero sobrang init na talaga, yung tipong pag-open mo ng shower ay nakakapaso na. Kaya naman minsan na ito din ang dahilan ng paglalagas ng ating mga buhok at sinamahan pa nga ng mga balakuba. Minsan ay sinisisi ko na rin nga yung mga shampoo at conditioner na aking mga ginagamit. Pero sa maniwala kayo o hindi mga mema ay halos na try ko na nga lahat ng shampoo at conditioner. Pero ewan ko ba, hindi talaga maiwasan ng paglalagas ng ating mga buhok. At pati na rin ang pagkakaroon mo ng balakubak na mala snowflakes ang dating kapag nagkamot ka nga ng iyong ulo. Maalala ko nga dati mga mema nung bago pa lang ako dito sa Dubai. At napansin ko nga na araw-araw nga ako nalalagasan ng aking buhok. Kinabahan at natakot nga ako dati dahil akala ko nga ay meron akong sakit. Pero normal na nga lang ito dito sa Dubai dahil na nga din sa tubig. Ganon na nga rin sa balakubak na dati nga ay wala ako. Nung nasa Pinas pa kasi ako mga mema, hindi naman talaga ako balakubakin. Pero kutuhin, oo. Hindi ko naman itatanggi sa inyo mga mema na dati talaga sa Pinas ay may kuto ako. Pero mula nga nung nandito na ako sa Dubai, ay ewan ko ba't iniwan na ako ng aking mga alaga. Siguro nga ay naluto na rin sila ng tubig dito. Grabe no? Totoo talaga yung mga sinasabi ng karamihan na OFW dito. Na mas mauuna pa nga tayong makalbo kaysa makaip. Bilib nga talaga ako sa mga katulad kong OFW dyan. Dahil iba't ibang klaseng sakripisyo ang ating nararanasan dito sa abroad. Alam nyo ba mga mema, at share ko lang naman din sa inyo. Nung bata pa nga ako at nag-aaral pa nga lang ako sa elementary. Bukod sa pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral, ay pangarap ko din talaga makapag-abroad. Dahil nga namulat ako sa kahirapan ng buhay, isa din talaga sa pag-a-abroad ang naiisip ko noon na mag-aahon sa amin sa kahirapan. At akala ko noon nung bata pa ako, kapag nag-abroad ka ay instant yaman ka na. Pero ngayon na tumatanda ako at andito na ako sa abroad, na-realize ko na hindi lahat ng bagay ay madaling makuha. At hindi rin talaga madali ang pagiging OFW. Napakadami din talagang sakripisyo para maibigay mo yung pangangailangan nila sa Pilipinas. Pero sabi nga nila ay walang mahirap sa taong may pangarap. At lahat nga ng sakripisyo at hirap na pinagdadaanan mo ngayon ay mapapalitan din ng ginhawa. Magpatuloy ka lang at huwag kang susuko. Dahil walang nagtatagumpay na hindi dumadaan sa hirap. Nasa realidad na tayo ng buhay. Walang madali pero laging may pag-asa, ganun. At para hindi ka mahirapan gumalaw ay gawin mo lang kung ano ang kaya mo. Huwag mong ipilit gawin ang ginagawa ng iba na hindi mo kaya. Maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Okay, gets? O siya mga mema, dito ko na nga lang din tatapusin tong video to. Kaya naman salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Babu!